and ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Kahit inaasahang hindi magla-landfall ang bagyong Falcon, hahatakin pa rin ito ang malakas na hanging habagat na siyang nagpapaulan ngayon sa ilang bahagi ng ating bansa. Alamin natin ang kabuuang detalye ng ulat panahon mula kay GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz. Magandang umaga po, Mang Tani. Magandang umaga rin, Kara. Bagyong Falcon na ang nasa Philippine Area of Responsibility matapos ang paglabas na kahapon ng bagyong Egay. Namataan ng pag-asa ang mata ng bagyo sa layong 1,335 dyan sa may silangan ng Calayan, Cagayan kaninang madaling araw. At taglay nito ang lakas na hangin umaabot sa 130 km per hour malapit sa gitna at bugso na hanggang 160 km per hour. Inaasahang kikilos ang bagyo pa west-northwest sa bilis na 20 km per hour. Sa storm track ng pag-asa, hindi inaasahan na magla-landfall ang bagyo Falcon dito sa alinmang panig ng Kapuluan. Pero sa kabila niyan, hahatakin ng bagyo ang hanging habagat na siya namang magdadala ng mga pagulan sa ilang bahagi ng ating bansa at patuloy na lalakas yan habang kumikilos ito patungo dyan sa may southeastern China. Ang mga may maliliit na sakyang pandagat, delikado pa rin pong maglayag sa mga dagatang Luzon dahil yan sa mataas na alon na epekto nga ng malakas na hanging habagat. Mga kapuso, di na bago sa atin ang banta ng malakas na habagat. Hindi lang malakas na ulan ang dulot nito, kundi matataas na alon na misay naranasan na dito sa Metro Manila. September 2011, bunsod ng habagat na pinaigting ng Bagyong Pedring, pinasok ko ng matataas na alon mula sa Manila Bay ang ilang establishmento at gusali sa kahabaan ng Rojas Boulevard at Raha Sulaiman Park, kabilang na ang ilang hotel na naroon. Ngayong Miyerkules, asahan pa rin ang maulang panahon dyan sa may Southern Tagalog provinces, kasama na ang Palawan at Mindoro, hanggang dyan sa may Northern Luzon, Central Luzon at ilang bahagi ng Bicol Region. Sa Visayas, mas maaliwalas sa panahon ng asahan pero may mga mahinang pagulan dyan sa may Eastern section. At sa Mindanao, asahan pa rin ang thunderstorm, lalong-lalo na dito sa may Eastern section hanggang dyan sa may ARMM at Socsagen region. Dito sa Metro Manila, patuloy na magiging maulan, maghapon po yan at mas malakas na ang hangin. May thunderstorm advisory sa ilang bahagi ng NCR ayon sa pag-asa. Malalakas hanggang sa matitinding ulan ang nakakaapekto ngayon sa Marikina, Maynila, Pasay, Mandaluyong, San Juan, Makati, Camanava area at Quezon City. Apektado rin ang Rodriguez Rizal at ilang bahagi ng Bulacan, Bataan, Cavite at Batangas. Tatagal ang babala hanggang alas 10 ngayong umaga. Posible rin ang thunderstorm sa nararibing bahagi ng Metro Manila, Rizal, Bulacan, kasama ang buong Pampanga, Zambales sa susunod na 2 oras. Mang Tani, yun po, nabanggit po kanina ni Mark Salazar, yung ating kapuso na nakabantay ngayon doon sa Maynila, na tila ang characteristic nitong nararanasan natin na panahon ngayon ay pabugso-bugso. Minsan uulan, tapos titila araw, tapos biglang bubuhos na naman yung malakas na ulan. Ito ba yung talagang characteristic ng habagat, Mang Tani? Yes, Kara. Yan yung makikita natin dahil ang habagat kasi lalong-lalo na meron niyang tinatawag na pagbabago ng klase ng ulan sa umaga hanggang sa gabi. Pangkaraniwan, malakas na malakas ang ulan mula umaga hanggang sa madaling araw. Bahagyang hihinayang pagdating ng tanghali pero bigla na nang magbubuhos pagdating ng hapon. Kaya kuminsan yung mga tao nalilito dahil malakas ang ulan sa madaling araw, titigil lang, sususpindihin ng klase tapos biglang gaganda ang panahon, akala nila tapos na. Pagdating ng hapon, muli na namang lalakas. So, ganyan talaga ang tinatawag nating bugso-bugsong ulan at hangin, dala ng malakas na hangin habagat. At Mang Tani, itong ganitong klaseng panahon na dulot po ng habagat, hanggang kailan po natin ito mararanasan? Aasahan ba natin na mas bubuti na yung lagay ng panahon pagdating ng weekend or in the coming days? Dahil sa pagdaan itong malakas na bagyong Falcon na Kara, ngayon ay Miyerkules, Huwebes hanggang Biyernes at posibleng hanggang Sabado, mararanasan natin yung ganitong klase ng panahon. Pero oras na lumabas na at lumayo na itong bagyong Falcon at hindi tutuloy itong bagyong Nangka na papasok sa PAR, asahan natin simula Linggo,
gaganda na unti-unti ang ating panahon dahil sa paghina nitong hating hanging habagat, Kara. Okay, Mang Tani, yung ulan po posibleng magdulot ng baha. Ang tanong ng ilan pang mga residente ay yung hangin, makakaasa rin ba tayo ng malakas na ihit ng hangin? Kasi alam naman natin marami dun sa mga, lalo na yung mga nakatira sa baybaying dagat, mahihina yung mga istruktura nila. Tama yun, Kara. Ang pinag-uusapan lang natin paghabagat kasi ulan. Right. Pero ngayon, pinag-uusapan natin malakas na hanging habagat. So, maalong karagatan mula dito sa may Northern Luzon hanggang dyan sa Palawan, Kara. Kaya dapat maging maingat yung ating mga mangingisda. Huwag na muna po kayong pumalaot. Baka isipin nyo, yung bagyo ay malayo, walang signal. Pero kahit na walang signal, malakas ang habagat, Kara. Hindi lamang yung mga nandito sa baybaying dagat, ha. Yung ating mga billboard, Kara, dapat ay pag-ingatan din yan dahil lalakas po ang hangin Huwebes, Biyernes at posible hanggang Sabado, Kara. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat po, Ginoong Nathaniel Cruz, GMA Resident Meteorologist.